Asan ang iba? Wala. Asan ang taga kuan Yuli? Taga Marubo? Pamabot. Hindi ha? Sir, Sir? ano ang tagabigi? Ang tagabigi? Ang tagabigi? Tulog dire. Itong pulutan. Lagi mo ako dire, wa pa pa. Bigi na to dire gabi. Wa mo na tulog. Wala. Tulog to. Siguro. Okay, so good morning. Ay, sir, ano? Ayos na, sir. Good morning sa lahat. So ngayon, mayroon tayong bago. Siyempre, mayroon tayong Tagalog, Tagaluson, saka taga-Kapis, taga-Tarlac. Oh, BG, shout out. Mayroon kang dito. Si BG, yun? Tarlac yun. BG Garcia. Pero iwan ko kung ano na ngayon, nag-apply na. Okay, so patayin pala natin lahat. Yung mga viewers, good morning sa inyong lahat. So this morning, mayroon tayong dalawa. Pakilala muna natin, no? Sir, pag-introduce mo na sarili niyo dito. Tagalog tayo kasi natin sa pwede lang English rin. Kaso lang, mahirapan ako sa English eh. Sige. Good morning everyone. I'm Georgian Franz Arañez, 26 years of age, from Roa City, Capiz. I'm a graduate of Marine Engineering year 2022 and also a graduate of Mechanical Engineering year 2021. Bakit natin? Hindi ko sa pala ni Sir. Ranging from Married o single. ilan kayong kapatid? Isa lang po ang anak sir. Uy, solo! Oh, mga hati kabibs natin, stop natin dyan. Magdala ka pa man. Wala, parang tumama sila kay Luto kay Sir. So welcome Sir Franz, no? Anong nickname? Franz Hunter. Franz, Sir Franz, welcome. So, bibihira lang, welcome. Siya po ay galing ng Capiz. Panay Island ba yun? Nabilong? Hindi. Panay lang sir. O Panay Island, shout out yan sa Capiz. At saka Iloilo. No, mayaw na buntag, umaga. No? So, Iloilo, Negros. Boss Disi, dito ka, Boss Disi. Morning, kasi yung natin, veterano natin, dito ka, Boss. Ipakutiin niyo si Boss Disi para mabagal tumubo yung balbas. Okay, so thank you very much, Sir Franz, no? So graduate ng Marine Engineer, graduate pa ng Mechanical Engineer. Oh, shout out sa ating mga dyan, sa ating mga Mechanical Engineer, Marine Engineer. Kasi naman, actually yun yung pangarap ko talaga sana, Sir Fred, na kurso. Boss DC, yung Mechanical Engineer. Kasi magaling man ako sa drawing. No? Saka mathematics. Mathematics magaling ako, lalo na pag may mga dyan, katabi na kumpiyansa. Madali makasilip talaga ako niyan. Bigiri niya. Pero mo, marine at saka nautical. At saka mechanical. Saan ka nag-graduate? Marine? Capiz State University sir. Nang marine yun. Ng mechanical. Mechanical. Sa John B. Lacson ng Marine Engineering. Uy, shout out Jan Bilakson. Shout out Jan Bilakson, Iloilo. Yung mga nag-aral dyan, mga batang promil eh. Wala kasi sa mga brotherhood ng Ganbay. Jan Bilakson, mga yan. Isa yan sa nag-top dati ng mga school, sa Maritime School. Nautical. Isa yan, Jan Bilakson. Shout out sa inyo lahat yan, Jan Bilakson, Iloilo. No? At isa naman yung pamangkin ni Mrs. Yun, sa WIT. Kailan, dyan, John, nagulay, belated happy birthday. Birthday nung nakaraan eh. Malaking celebration kasi nagkatay sila ng makina, generator. Nagkatay, generator yung kinatay. Shout out John, safety first ang trabaho. So mayroon pa tayong isa from Tarlac, dito, introduce ka muna. Yes, no? Tarlac. Ilan taon na kayo, Tony? I'm 23 years old and I'm married. Married, graduate ng kayo? Senior high. Okay, so welcome, Tony. No? Welcome. O paano ko babatiin mo yung mo? Pamilya yung asawa mo doon. Shout out mo. Shout out kay Roxanne Dorot, Felix sir. Ingat palagi. Tapos si Papa, Mama. Mag-ingat palagi papa mo. Okay. Ano yung pangalan? Kasi at least alam nila. Judy Felix and Rowena Felix sir. Okay to. Okay, so Tarlac, no? Kamiling.
Kamiling o Kumiling? Kamiling. Okay, thank you. Welcome aboard. So, i-welcome natin aboard yung dalawa, si Franz at saka si Juni from Tarlac. No? So, welcome to the Millionaires family. Totoo ba yan, Junjun? Ha? Totoo. Totoo yan. Shout out sa ating mga viewer, subscriber, Luzon, Visayas, Mindanao. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa pag-suporta ninyo sa ating school, sa ating multi-skill training center, no? So the first in the Philippines ito na multi. Bakit kaya? Siyempre, yun ang trabaho ko. Dinisign, trabaho ni Sir Fred, no? Siya naman ay isa ring fitter sa barko, no? So sa barko kasi, multi-skills. Or hindi lang sa barko, pati yung sa landbis ngayon. Multi-skills kayo. Hindi lang ismaw, kailangan marunong kay jimaw, ikaw, jitaw. No? Plasma cutting at saka oxyacetylene. Kung pwede lang, mayroon pang machining. Bakit? Kasi sa mga planta, mayroong mga mayroong mga lathe machine, mayroong milling, no? Lathe machine, milling. Ay ngayon na mayroon kang gagawin na ipapabricate mo. Dahil madalian, wala yung machinist, absent. Kasi yung mga puti, pag nag-absent yan sila, absent talaga, hindi mo pwedeng maano yan. Sabihin mo, pasok ka muna, hindi yan. Pag absent yan, holiday yan, walang yan sa kanila. No? Shout out pala sa ating mga viewers, subscriber, at saka yung mga Peter on board. Saka yung nasa Manila pa, marami na silang magpaalis ngayon. This month, no? July. So, ang naman, itong pagsisikap ninyo is, nadaanan ko din yan. Mas masahol pa. Bakit? Kasi during sa aking time, wala namang training center na sa welding, wala. Wala man dati. Automotive, meron. Masining, naabutan ko na yung sa sa Taguig. Shout out pala, Taguig, Tisda Taguig, no? At buong Tisda Philippines. Shout out sa inyong lahat, no? Kasi kung di rin dahil sa Tisda, hindi rin ako nakapag-abroad. Dahil nung kumuha ako ng Ismaw trade test, dati kasi class A, class B, class C. Wala pa yung NC1, NC2. Class A, class B, class A. So pag nabilong kayo sa class A, Boss DC, ibig sabihin yung kamay mo, talagang na yan, matinik na yan, malupit. At saka hindi yun hindi yan diretso actual. Mayroon kayong theory, no? Mayroon din kayong actual demonstration. No? Kaya sa kami kumuha, siguro ilan ba kami yung kumuha? 13 o 12 kami kumuha ng class B, 1997. Swerte lang dahil mayroon akong nakaibigan na welding inspector o trainer doon sa Lincoln, US. Ewan ko kung buhay pa si Sir, no? Yung sa Mandalo yung dati naging trainer. 15 years siya sa US, sa Lincoln Company, welder siya doon. Yung manual niya, binigay sa akin. Yung handbook, binigay sa akin yun yung ko. Jury. Kaya pumasa ako sa 60 items sa kukuhan ng 32. So 50% lang ng passing. So ako nakaproceed sa actual demonstration. Sa awa ng Panginoon, nasambahan naman, pumasa. So yun yung ticket ko na na yan. Kasi pag-apply ko, kailangan meron akong certificate na isang welder. Kahit tagal na kayong mag-welding, pag wala kayong certificate, lalo ngayon wala kayong in-situ, sabihin mo, tagal na akong nag-welding. Wala ka namang certificate sa in-situ. Mayroon kang COA, Certificate of Employment, na ikaw welder. Pero, ka pa rin, advantage ka pag may in-situ. No? Shout out sa may in-situ. Pero may mga tao na may in-situ holder, pero wala rin. Mahina. Ikaw nga, may basic siya, pero mahina. Marami na tayo dito, kaya kayo, kahit may experience na kayo sa welding, ipapahinang pa rin kayo sa baba. Diyan sa natin. Kasi na-experience man namin dito na sabi niya galing siya shipyard. Pagdating dito, wala man, kalandrakas man. Yun pala, totoo. Naghahakot lang ng scaffolding doon sa shipyard. Oh, shout out! Anong balita? Nanonood sa Maynila eh. Hindi nga nagpaalam na Maynila na. No, ito pala, para sa ito paghirap niyo, para sa family niyo to. Future family. Kasi kami ni Boss GC, si Sir GC, tapos na yung namin. Tapos na yung career namin sa abroad. No?
Pero kung sakali na tatanggapin pa, pwede pa rin siguro kami mag-abroad. Kaso lang, wala namang sino magtuturo. Sayang yung naipundar natin na training school, no? 64 na yung natin. Yung naka-abroad, sampa sa barko on board. Plus 1 na inter-island. Si Arnel Escusura, no? So 65 on board. Saka 13 na land-based. O kailan na tayo nag-start nung January 2023. 1 year pa tayo mahigit. So mayroon na tayong 60 plus on board. So yung isang na yun, sa isang seaman, 4 na tao, times 4 mo yun, marami na tayong nabigyan ng pagkain. Diba? Tapos yun rin, malapit na sampa na naman ulit yan. Okay? So, good morning sa ating mga viewer, subscriber, mga vlogger natin ng mga marino. No? Si Makinista, special mention, at saka si Kabakal Edward, si Pedrong Kuyakoy. Noy, shout out Noy, Kuyakoy. Nandyan sa siya ngayon eh. Marbil yata yun. South Cotabato. So ang trabaho talaga sa barko, talagang kayo, prepare kayo kasi mahirap. Pero siyempre, ang katumbas noon is dalar. Dolyar. Wag na wag kayo mag-isip na mahirap ang trabaho kasi lahat ng trabaho mahirap talaga. Ang isipin ninyo yung malaking kita. Kasi pag isipin mo mahirap, lalo kang mapagod, lalo kang manghihina. Pero pag isipin mo yung malaki mong kita mo, ay ganado ka palagi. No? Tama ba, sir? Diyan sa iyo, bit-bit ka ng shotgun. Mahirap din yan eh. Di ba? Maliit ang sahod. Ay shotgun yung mo. Nahawakan palagi. Ay doon ka sa barko, ma-enjoy ka man kahit gaano man kainit, gaano man kahirap yung trabaho doon sa barko. At least isipin ninyo yung ito, dalar, dolyar. After ilang years, 5 to 10 years, 5 to 10 years, nagdepende na yan sa inyo kung papatuloy nyo pa yung ninyo, mag-abroad. Kung may chance ka agad, isang sakay, makatsampa kayo, isang sakay, start na kaagad. Lupa ang una ninyong bibilhin. Hindi yung lupa doon sa St. Peter, ha? Yung lupa talaga na kung may chance makabili kayo ng mga half hectare o 1/4 hectare, at least ayos na yun. O di doon mo na rin itayo yung mo, pangarap mo na kubo-kubo. Diba? Prepare na kayo sa ninyo, future. Kasi yung mga anak natin, hindi na maasahan yan. Tama ba, Boss DC? Hindi na natin maasahan yan. Akin ngayon, yung ko. Hindi mo maasahan. Kaya sabi ko sa inyo, ang mga ngayon, matatalino. Mga generation, itong generation matatalino or yung before na mga matalino. Pero ang problema, sobrang tamad. Dahil, anong dahilan? Dahil sa gadget. Gadget ba? Cellphone o ano man dyan, computer. So paano yan mabuhay pag yan? Computer, laro ka lang, makapagbigay ba sa'yo ng bigas yan? Wala. Gutom, abutin mo dyan. So kayo, maswerte kayo dahil nandito kayo, nakapasok kayo sa training center natin. Itong skills na ma-develop, ma-learn ninyo dito, lifetime na ninyo itong habang buhay ninyong pakinabangan. Livelihood na ninyo to. No? Kagaya sa akin, yung mga nakuha ko na mga training, na mga skills, no? Na experience ng trabaho, lifetime na. Ay ngayon, kung hindi namin isi-share sa inyo, si Fred, si Boss DC, hindi namin i-share yung kaalaman namin sa sino mag-share, sino magtutulong, wala. Maraming magagaling na mga welder. Marami. Pero ang problema, yung iba madamot, kaalaman. Yung iba naman, walang kakayahan. Hindi ka naman pwede magturo na doon ka lang sa bahay mo na wala kang transformer. Welding ka doon, hindi mo pwede yan. Dahil sa mahal ng mga gamit, no? At kunti lang, mayroon pang nasa machine shop ngayon? Sino yun? Adam. Ricky. Si Axel. Sino pa? Sergio. Good morning, dito si ngayon? Dito ka. Taga-ampay ho. Si Neil. Ha?
Taba ba taka pa yun? Taba daw, taba. Ay, oo, yung si pulis ang asawa ko. Si Suman. Ning. Dito ka, ano, boss? Isang mga katawa. Seryo? Ha? Sige sa kahit natulog din. Sige na to. Si Sirio. Seryo. Seryo sir. Si Sirio din, no? Ah, kasi ko wala man po. Wala yung taga Bilya Kananga, no? Mayroon kasi isa, bago. Tapos mamaya, mayroon isa yung taga Bayugan, yung may kasamang asawa. Tapos yung taga Kwan, asan na yung taga airport, yung Anglandis? At ibang kasi. Mamaya, or bukas. Hindi man natulog yan. Sila rin. May ano sila, no? Simba? Ano ba yun? Okay, ito pala, no? Ito pala ang reminders ko sa inyo. Dapat din doon. Sa barko, ha? Ano man ang religion ninyo, walang simbahan doon sa dagat, ha? Walang simbahan. So, ang gagawin nyo, doon lang kayo sa kamarutin nyo magdasal. Ha? Sa kabina. O doon sa workshop ninyo. Ha? Kasi walang simbahan doon. Ha? Kahit saan, pwede ka sa CR nga, pwede ka, Lord, thank you, Lord, na ano. Wala namang ano yan. Wala man restriction. Mayroon ba nakalagay sa sabi ni Lord na hindi bawal ka dyan magdasal sa CR? Wala. Kahit saan pwede kayo. Direct to God. Umaga. Lord, thank you. Dahil nagising na naman ako. Another day na naman ito. Magbago matulog. Oh Lord, thank you. Diba? Tama ba, Junjun? Kasi hindi naman ano yan. Sa barko walang ano doon. Walang church. Tama dyan. Kanya-kanya. At saka iba-ibang ano yan. Alam ba, kulturo, iba-ibang relihiyon yan. Iba-iba. So ang akin lang na ano, huwag kayo mayroon kasi mga ano doon, ano ng Bible study kahit linggo mag-ano. Huwag kayong mang-disturbo sa kasamahan ninyo na ibang relihiyon. Kasi kagaya sa akin, ayoko man ng Bible mag-study. Ayoko man yan. Kasi direct man ako doon kay Lord, bakit magbasa pa ako ng manual pwede naman walang manual? Diretso na doon kay Lord. Tama ba? Ano, boss? Sir. Hindi na. Diretso kay Lord. Simple lang. Parang text ba? Magpadala ka sa ano na yan. Kanya-kanya man tayong kanya-kanya. Prayer. So, ganun din sa ninyo, doon sa mapunta na kayo ng barko, kung mayroon kayong minsan kasamaan, Muslim, mayroon kayong Muslim minsan makasama. So, respect sa mga religion, kung anong religion niya, kung anong dyan, respeto kayo. Kasi dyan mag-umpisa yung gulo sa mga na yan yung mga kansaw-kansaw. Iwasan niyo yung mga joke na mga below the belt, lalo na yung mga asawa, mga girlfriend, mga na yan. Kasi dyan magkasamaan na loob. Yung mga joke na mga wala sa ayos, iwasan ninyo yan. So welcome sa itong dalawa, no? Saka ito, bago rin itong Pero hindi ka pa sa tapos ka na sa kapon, yung wala pa sa lapa. O sabay mo na yung orientation to tatlo. Tapos mamaya, sa Monday, meron naman isa, dalawa madagdag, yung taga dito San Vicente at sa Kabayugan. Yung cover all, palabahan muna natin kasi pa dumating yung na yun. Yung coverall ko na mayroon akong isa, mag-lecture pa naman kayo bukas, no? Pag hiramin mo lang muna yun. Tapos sa inyong naman, pag tapos na ninyo, puntahan niyo yung in-situ ninyo ngayon kagad. Dapat paano kayo, priority 5 man kailangan. Kasi 25 yung slots doon na sa natin, graduate ng Caraga Skills Training Center na in-situ. So isabay yung 5. Yung mahuli, yung tagalit dito lang, yung mga malalayo, una, priority kayo. Okay? Okay lang dito yung natin, condominium. Tiyaga lang kayo muna dito. Kasi sa Maynila, mga boarding house, pag hindi pa kayo nakasampa, ganito rin yung bagsak ninyo. Electric fan, lang kayo, tulog. Tapos, pag umaga, alis na naman kayo. Gabi na naman ang dating ninyo. Kasi pag araw, whole day yan. Applyan na naman yan. Magkita-kita kayo ng sama-sama araw ng Sunday. Ganito rin yung boarding house doon sa Maynila, yung maswerte namin na boarding house doon. Malaki pa nga to eh. Lahat ng naka-stay doon na nag-apply, nag-propose, talagang siman lahat. Pinsan ko, mga kapatid, mga barkada ng kapatid ko, sampa lahat. So ito, nag-isang anak pala si tapos ito naman, ilang kayo kapatid,
Isa lang din, pareho kayo ano ah. Mayroon tayong ano dyan, magandang dilag dyan sa loob. Dalaga yan. Ay, may asawa na pala to eh. Dalawa sila, dalawa. Dalawa. O wala pang ano yan. Pero sinabi ko sa kanila, pag may manligaw sa inyo, kailangan may allotment kagad. Allotment. Pag nakasampa, allotment kagad. John, ano mo na ba? Firma ka na ng kontrata. Hindi ka na dun, John. Binata dito eh. Binata ka rin, ano boss no? Binata sir. Marami. Yung excess ninyo na allotment, pag wala na mapaglagyan, pwede sa amin tatlo ni Bossis eh. Di mahilig sa siman, di mabiyan. Di ba? Ayaw na din ng siman. Di, ang father niya is chief engineer. O shout out sa mga chief engineer pala dyan. Chief engineer yung papa niya, yun yung bossing natin sa barko. Ang video ka per sir, oh. Ha? Simple lang. Saba. Ang kameraman natin, ano yan eh. Jollibee boy yan, daming chicken joy na ubos niyan eh. Asan ang partner mo? Hindi, wala na nag-report sir. Ha? Wala na Hindi nag-kuhan. nag-apply? Sino ang pangalan nun? Milo. Bakit na ano yan? Ito ha, pag sinabihan kayo ng mga halimbawa doon sa bossing ninyo, pag pinagalitan kayo, huwag kayong masama ang loob kasi ang purpose yan is para ituwid yung mali muna. Matuto ka ba? Normal yan, kumbaga pag pagalitan ka, dahil may mali. Okay? So ang gagawin nyo is magsusuri kayo. Sorry. Ang mga puti kasi, ngayon pag ano tayo, pagalitan ka, mamaya wala na yan. Ganon din ako, parang nahawaan ako sa ano, kasi 7 years, puro puti kasama. Yung attitude ko, magalit ako ngayon, maya, wala na yan. Lalo na pag may San Mig light, wala na yan, posisi. Mabilis mawala yung ano ko, yung galit. Pero pag walang San Mig light, medyo mga abutan ng 24 hours. Kaya kailangan talaga may San Mig light. Number oy, ito pa. Oh. Yan, tama talaga. No? Si Boss Sisi, mag-ano muna siguro natin, para magsalitian mo natin saglit. Eh, sa abroad naman, lalo na sa barracks, hindi mo masabi na, uy, huwag kayong maingay dyan. Hindi. Kumpul-kumpul kayo dyan, nakadubul din dyan. Yung na-experience ko, may nag-inuman, may nagkantahan, Nagsugal. may nagsugal. Hindi mo pwede sila barahin. Na pag nag-away kayo dyan, kayo lahat papaawayin kayo. Lalo na sa barko, sabihin mo na wala kang kwan kasi yung kapit, mag-isa ka lang o dalawa. E paano yung makina? Sobra pa sa sigawan yan. Makina dyan, lalo na yung generator, lalo na yung makina sa barko, ang ingay yun. Parang tumutulisok pa sa tainga eh. Takpan mo na lang yung ano. O gano'n yan. Hindi siya nga, yung nakahiga ka, lilipad, gaganong-ganong ka eh. Ganun yan sa kwan, sa road. Lalo na yung mga kasama mo, pakisamang yuga kasi mahirap na pag initan ka, kaysa ka, wala kang ano. Dapat sama-sama, kasamang yuga. Thank you, Boss Sisi. So kaya dito sa atin, number 1 talaga yung ano natin. Itong attitude, skills, knowledge. Number 1 talaga attitude. Kasi kahit gaano nyo kagaling magtrabaho, maghinang o magtrabaho ninyo, pag wala kayo dito, mangyayari pa rin kayo. First 3 months sa barko. First 3 months, yun yung evaluation, yun yung probationary period ninyo sa 3 months. 3 months. Ngayon, hindi lang 3 months. Kasi pag halimbawa, 10 months yung contract mo. First 3 months, evaluation. Another 3 months naman, pangalawa mong second quarter mo sa ano mo, mayroon pa rin yung probationary pa rin ano ka. Hanggang pag-uwi mo, hanggang 10 months. Okay? 10 months ka. Ngayon, first sinikap mo, first 6 months, ayos, very good performance. Dito ka na ngayon sa 9 months and a half. Nakitaan ka na ng hindi maganda, sumagot-sagot ka na sa ano mo. First mga official mo. Wala ka ng good morning, wala ng good evening, wala na lahat. Tapos nagtago-tago ka na doon sa ano, engine room, hindi ka na mahagilap ng first engineer. So ibig sabihin,
dito ka lang hanggang 6 months. Yung ano mo, yung ika nga, yung 99.9 mo na excellent na trabaho sa barko. 1% lang nasira ka, mawala na yung 99.9% na kwan. Yung excellent mo. Mawala lahat yan. So, ang katapat noon, not for rehire ka na. Kahit ganun yung kagaling pagtrabaho, pag wala sa ayos yung attitude ninyo sa kwan, mahirapan kayo niyan. So, number 1, kahit hindi kayo, masipag lang kayo, attitude ayos, good morning, sir. Kahit maalon yan, wala kayong tulog, good morning pa rin. Nakangiti pa rin kayo niyan. Kasi pag niyan, walang tulog, maalon na wala kang, hindi ka makakain na maayos dahil wala kang gana kumain dahil lipong ka, nasusuka ka. So pag good morning ka pa rin. Hindi yung nakasimangot ka lang, pasok sa control room, wala kang iimik-imik doon sa mga kasamahan mo. So dapat talaga attitude. Kahit saan kayo manarbaho, malanbis man o masibis, attitude. Number 1. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Kasi pag ayos yung attitude mo, kahit maano ka, madali kang turuan. Diba? Dito, Boss GC, mayroong matalino tayo na estudyante, no? Kulang pa yung sinabi niya, lalo na pag nakasakay kayo ng Grego. Pautos yan. Pag hindi ka marunong makisama, sasapakin ka dyan. Oo, babatok niya ng saka yung mga Koreano. Yung babatok yan eh. Oo, naanapak yun. Kaya galangin mo talaga yun. At saka huwag kayong sasagot-sagot din sa mga opisyal pag initan kayo dyan. Oh. Yan ang tandaan ninyo. Ha? Kasi mayroon tayong isang trainee dito. First sampa. Nakasampa isa kaagad ng Koreano. Hinabol niya ng tubo. Ay, uwi siya. 3 months lang. 3 months lang may git. Oh, shout out, boss. Nandiyan, buti na lang eh. Buti nga yung passport niya. Hindi, Walang remarks? Walang Stamp? tatak na Wala na ngayon, bawal na yan. Trouble maker. Bawal na yan. Dati mayroong very bad attitude. So yan ang natin, attitude. Attitude talaga. Attitude. Kasi dito, mayroon na tayong nagtapos dito ng attitude, mga wala sa ayos talaga. Kaya dito ngayon, sa bagay, makikita ako naman pag neuro. Isa sa requirements natin, neuro. Drug test, x-ray, hepatis at saka neuro. Kasi naisahan na kami dito eh. Hindi lang isa, siguro mga 4 na yung nag-graduate dito na Ayun, sa awa ng Panginoon, sipa-sipa ng lata pa rin sila sa Manila. At saka sir, may dagdag ako. Oo, sir. Huwag kayong mamalaki na mayroon na kayong certificate. Oo. Kailangan talaga marunong kayo maghinang, marunong kayo sa piping. Oo. Kasi pagdating doon, hindi ka marunong, sigurado ko pauwiin kayo. Oo, Pauwiin talaga. pauwiin. Sayang. Mahirap pa naman mag-apply. Kain ka lang ng turon doon sa kuwan. Tumita. Oo. Kailangan, nandito na kayo para mag-practice. Concentrate kasi yung iba dito, parang naglaro lang eh. Minsan, hindi makatin. Panay absent. Sayang. Sayang. Umukus kayo sa kung anong ituturo na practice. Lalo na sa piping. Wala. Ang buti po sa refinery, ang mga fitter doon, marami. Ay sa Paraco, ikaw welder, ikaw helper, ikaw fitter. Sa iyo lahat. Ikaw rin magbaba doon sa mga tubo na kuwan, ikaw lang mag-isa. Okay, so yan, totoo yan. No? Totoo yan. Kaya, talagang yan. No? Kaya mo yan. Kaya nyo yan. Walang hindi kaya. Always think positive kayo. Gaano man kahirap yung problema doon sa barko, mga trouble, may solusyon yan. So, pag hindi nyo kaya, anong gagawin? Call a friend. Message ka agad kayo sa akin o kay Sir Fred. Kay Boss GC. O ano ba to, sir? Paano bang nito? Diskarte. O, di ba? Picturean nyo. O di, ano ka agad? Simple lang. Kaya, ang ko sa inyo, pakiusap ko, during your training, focus talaga kayo dito. Focus, 3 months lang tayo magsama-sama. After, kahit ilang years, hindi na tayo magsama-sama niyan.
Kasi priority na, pagbaba ninyo, priority na ninyo yung family ninyo. Ha? Ilan na yung nagtapos natin ang uwian na dito? Ilan na yung umuwi? Siguro mga 10 na, pero isa lang ang bumalik. Isa lang ang bumalik dito. Kami naman, hindi naman kami nag-ano na, balik pa kayo dito, wala na. Ang mahalaga, nabigyan ko kayo ng magandang trabaho, magandang kita. Yun lang, period. Ha? Hindi na sabihin, sir, okay sir, pa-deliver ako ng isang panel truck na San Miglite dahil uhaw na uhaw ka na dyan. Hindi ko kailangan yan. Kailangan ko yung mag-message kayo, o sir, nauwi na ko, ayos na. Tapos yung kontrata ko, very good yung performance ko. At least, happy ako. Pero nauwi kayo na wala man lang message, Sir Fred, no? Wala. Nakauwi sa mga kwentang trabaho. Di ba? Ang mahalaga lang, tapusin ninyo yung kontrata ninyo, very good yung performance ninyo. Kasi, halimbawa, si Junjun nakasampa na. Yung mga kamag-anak niya na magiging seaman din, mai-recommend niya yan. Pag maayos yung performance mo on board, makarecommend ka kahit Peter kayo. Ang Peter pala, PT officer kayo, official kayo pa rin sa barko. Ha? PT officer. Hindi kayo pipitsugin. Okay? PT officer. Yan ang ano ninyo. PT officer. Hindi kayo basta-basta, officer kayo. Officer pero walang lisensya. Chief cook, buson, pumpman, Peter. PT officer kayo yan sa barko. Kaya hindi kayo mag-acting doon na para kayong mga ano. Kailangan snappy, talagang ang kilos ninyo ayos. Kasi balang araw makasampa kayo ng mga offshore, mga puti lahat kasama mo, ikaw lang isa Pilipino. Kagaya sa akin, yung company na sister ship nito, ako lang isa Pilipino. 82 na crew, 81 na foreigner. Ay paano mo ngayon yan kung lausi-lausi ka doon? Kailangan maragaling kayo sa communication. Kaya ang requirements natin dito, bago kayo makapagsiman, dapat mayroon 13 Tagalog, 13 English. Meron ka ba doon? Ayos, ikaw, mayroon? Lasit. Wala! Patay tayo dyan. 13 English? Wala. Eh paano yan, Boss GC? Dalawa lang na sir. Yes, no lang. Bagay, mayroon din akong kasama na Peter. Yes, no good, very good. Sagot. Mayroon din akong kasamang Peter, ganun din. Grade 4 lang naman siya, grade 4. Thank you. Dong, hirapan talaga ako sa English. Ikaw na magsalubong doon, superintendent. Ang mahalaga, kahit wala kayong English, basta marunong kayo mag-communicate. Bahala na yung foreigner mag-intindi sa English mo. Ako, ganun man. Toolbox meeting kami, daming mga dalawang safety officer, kapitan, chief engineer, chief mate, mga engineer. Toolbox meeting dyan sa hotwork, nandyan, kahilira. Siyempre, ako dito, ako man ang man. O di, may mga katanungan, sagot ko man. Kasi ang prinsipyo ko, bahala kayo mag-intindi sa English ko. Basta ang siya na sabi ko, naintindihan ko. Kasimple. Kailangan mayroon hindi lang English. Mayroon din kayong mga Espanyol na salita, Portugis. Kasi pagdating nyo sa Brazil, Senyorita, kwanto para itong balakama? O, di ba? Kanya naman yan. Anong ibig sabihin naman, Boss Junjun? Sabak-sabak. Magkano ba yung pag tayo? Ha? Pag sasama tayo ngayong gabi. Yan ang mga dyan. Mi amor. Yan kaagad yan, mi amor. Senyorita, mi amor. Diba? Ano naman yun boss, mi amor? Ano man yung mi amor? I love you. Diba? Mahal. So yan ang mga technique dyan. Yan ang pinaka-importante nyo. Attitude talaga. Para kahit saan man kayo makarating, wala nang tatalo pa. Tapos pag nag-flight na kayo, kailangan talagang kayo, attire ninyo talaga yan. Huwag yung mag-t-shirt lang na ordinaryo. Tapos pag nag-flight kayo, dapat mayroon kayong jacket. Kasi minsan sa aeroplano, sobrang lamig. Sobrang lamig. Kahit hindi mo itutok yung mo, kailangan jacket. Kasi pag hindi ka matay ng kaso kapag dating doon, lalo na pag sa ibang bansa, kayo, malamig masyado. Wala kang jacket. Nag-t-shirt ka lang. Ayun, pagdating sa barko, trangkaso. Wala, bugbog sarado ang trabaho ka agad. Bababa, lugo. Okay, may trangkaso man. Kaya
magbiyahe kayo, talagang jacket kayo palagi. Kasi hindi mo alam yung lugar na pupuntahan mo. Meron kaming sa Korea, doon kami sa Busan, Juin. Ang mga kasama naka-t-shirt lang, ganyan. Pagdating doon sa malayo, tanker man kami. Malayo yung malayo yung lalakarin. Bawal mo pumasok yung sasakyan. Tanker, doon sa refinery. Lalakad. Wala. Kaubo. Kasi minsan may mga winter jacket na yan, pero minsan doon sa barko na ibibigay. Bihira lang yung agency na magbigay ng mga coverall, 2, winter jacket, safety shoes. Kasi bulky man yan. Yung winter jacket, mayroon pang winter boots, winter pants. Doon na yan sa barko. Ngayon, kung pupunta kayo doon sa Russia or saan malamig na lugar, pagsampa kayo, wala kayong jacket, patay na. Kaya yun ang dyan, isa sa ninyo, dapat i-prepare bago kayo mag-flight. Okay, so mayroon tayong 2, at 3 kayo ngayon. Tapos balik na kayo, practice na kayo. Mamaya, kayo, bukas tayo, 5 to plans kayo. No? 5 to plans. Pwede rin siguro mamaya, Sir Fred, mo sila. Mayroon tayong 2 plans doon na malalaki. Pa-welding. Tapos paano tayo 70-18 billing. Yung electrode na gamitin nyo, 60-11, 60-13, or 70-18 sa barko. No? Ang tawag nun, GPO. Tapos, ang 70-18 naman is LH. Low hydrogen, 70-18. No? Mayroon ding 70-16. No? Ito yung mga at saka 60-10, no? 60-11, at saka yung GPO. No? Ano ba itong GPO? General Purpose. Ang mga electrode. Yun yung 60-13 dito sa atin. No? Okay? Ayos. Bay, wala pang coverall, no? Mayroon na, safety shoes. Tapos ang size, mayroon safety shoes na si Kwan. Sa bagay, bukas pa kayo maghihinang, no? Bukas. Dito, natin, kahit Sunday, hapon, pag natin, bibirahin natin, para mapabilis yung ninyo. Kasi wala man trabaho Sunday. Pero baka tayo bukas, Boss DC, no? Bukas pala mayroon kaming emergency bukas lakad kay Boss DC, 2. So si Sir Fred muna take charge. Paka-uwi natin Sunday, Boss DC, no? Sunday. Hapon. Okay. So muna kami, maligo kami sa beach resort. Ha? Ayos ba? Siyempre. Wala mga na yan. Kaya akala ko nga nung pag-retire ko ng seaman, makapagpahinga na. Naku, bugbog sarado, lalo palang bugbog sarado tuloy, kahit linggo na. Parang nasa barko rin, parang nasa offshore. Pero at least, masaya ako na masaya kami na at least nandito kayo. Nangailangan ng sharing ng skills namin. Okay, so good morning sa ating mga viewer, no? Subscriber, thank you sa pag-subaybay nyo sa aking YouTube channel at saka sa Facebook. Siyempre, kayo ang niyan. Kung wala yung Facebook ko, sa Facebook mo ba na Facebook din? Walang YouTube channel? Ikaw Facebook mo rin? Kita o YouTube? YouTube ka, Facebook ka. Okay, di ba? Malaki ang yun, yung social media. Malaki ang tawag niyan. Malaki. Tulong. Uy, mayroon pala akong kung shooting nakalimutan ko. Seminar. So, good morning. Thank you. Okay, Boss GC.